yes, malandi ako, makulit ako. Walang jerjer yun. Talaga malinis. Siyempre may jerjer yun. Minsan nagugustuhan natin yung gusto natin, hindi yung kailangan natin. Yes. Basketball player, NBA. Diba? Picky ako eh. NBA na sumalangit nawa. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bry Podcast. Maraming salamat sa Tritone Studios at Tritone Entertainment. Kung gusto nyo naman ng ganitong content, mag-subscribe kayo dito sa channel para ma-reach naman namin ng 1 million subscribers. At syempre maraming salamat sa nagla-like, nagko-comment, nagsa-share. Nakakatulong to sa channel namin. Especially sa Spotify din. Pag i-rate nyo yung podcast, mapapakinggan nyo to sa kotse nyo. Lalo na ngayon traffic, kahit hindi kayo magkukotse ngayon. Alam ko yan dahil ang mahal ng gas. So ngayon dahil mahal ang gas, bibigyan ko kayo ng pampasaya na may matututunan kayo ngayong araw na to. So ang guest natin, syempre matagal na rin siyang naging model. Kilala nyo siya, di ba? Malamang nakikita nyo na rin sa TikTok to. Full of wisdom na babae, negosyante. Para sa akin, masasabi kong isa sa mga high value women na babae dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Miss Tina Wells. Yan. Thank you so much, Tia Bry. Like, that's so beautiful. Feeling ko. Because you are. Thank you so much. Ang sarap pakinggan nun. Oo, tama. Pero taken si Miss Wells ngayon, di Yes, ba? I'm taken. I'm happily in a relationship. Oh, Yes. naku, bumitaw na. Yung mga nanonood, bumitaw na. Bumitaw na. Wala Marami na ng silang pag-asa. matututunan dyan. Yan. Pero, how long is the relationship na ngayon, yung with your partner? 4 years na. 4 4 years. years. Yeah, matagal na rin. Pero I was single for almost 6 years before I met him. Wow. Yeah. Nag-ayos ka talaga ng sarili. Yeah, I think yun yung proseso ng sarili ko na inayos ko yung sarili ko that time. Nag-start yan probably, pa-start pa lang yung pandemic. Before pandemic happened, bago pa tayo lahat makulong, I'm reading books, I'm focusing on myself, I'm focusing on my mental health, ganyan. So, I think when you focus on healing yourself and making yourself better than before, maa-attract nyo yung tamang tao na mag-a-align sa'yo. Galing. Diba? Diba? I love it. I love the language. Pero, sabi mo dati, nag-heal ka. Ano ka dati? Ano yung mga nangyayari? Ano yung mga patterns mo noon? Anong klaseng babae ka dati? Ay nako, Tia Bry. They call me Crazy Tina Wells. Okay. I'm crazy naman in a good way kasi fun ako. Like, people always wanna be around me. I'm fun to be with, like lighthearted. I like, gusto ko always positive talk, kahit kalokohan lang. Like, parang wag tayong maglokohan ng mga negative stuff. Diba? So, nagta-travel ako, nag-work ako, napupuyat, gimmick, inom, lahat, party. Because I'm single. Wala rin akong responsibility. You know? So, in-enjoy ko yung pagiging single ko, yung pagiging young woman ko. In-enjoy ko siya to the point na ngayon, I'm very, very relaxed. Kasi napagdaanan ko na yung crazy stuff. Yan. Okay. So, yung single na yun, walang jerjer yun. Talaga malinis. Siyempre may jerjer yun. Kailangan pinipili ko sa roster ko kung sino yung dapat, di ba? Kasi hindi rin naman tayo pwedeng magbigay ng sexual energy kung kani-kanino. I think that's one of the reason why I'm very picky sa roster ko. Kasi dumating yung time na yun, Tio Bry, like parang, yes, malandi ako, makulit ako, pero I don't fuck around. You know, pinipili ko kung sino yung deserving. Parang ganyan. Kasi sexual energy yan eh. So, I get my release. I'm happy. And then I go on with my day. I don't want label. I don't want to be in a relationship. Because that time, sabi ko sa sarili ko, if magkaka-relationship ako, hindi ako ready eh. Makulit pa ako eh. You know, like parang selfish pa ako. That's the term. So, I cannot be in a relationship. So, I enjoyed my single life. Okay. Pero yung dati mong ano yung mga typical na lalaking na-attract mo noon? Dumating sa point na na-attract ko yung mga simp, yung mga tipong masyado silang all about me. And nalaman ko na hindi ko pala gusto yun. Yung mga tipong aalis sila ng work just to service me. I know yung intention is good, pero
for me, hindi siya masyadong nakakapogi. Service you. Oo, totoo yan. Oo. So parang ang daming may simp, ang daming ganito, ganyan. Doon ko na-realize na ayoko pala ng simp. Gusto ko ng daddy. Gusto ko ng ganon, yung man. Kasi pag simp, kahit anong sabihin ko, sumusunod lang eh. So nawawalan ako ng respeto. Pero yung simp na ano lang siya, parang gentleman na sweet, caring, and loving, different yun sa pagiging simp na wala na siyang mundo, ikaw na lang yung mundo niya. Nangyayari kasi yan eh. Oo. Yeah, ganon. So, na-attract ko yung ganon, and then nung medyo nag-grow ako, na-attract ko naman yung mga medyo umuwi naman sa pagka-manly. Yung tipong medyo narcissistic na. Andrew Tate pa to, mga gano'n na. Si Andrew Tate medyo extreme na yan. 100% si Andrew Tate. Siguro mga 75-80%. Ganyan. Okay. At nasa Pilipinas tayo ha. Ang mga Filipino is natural na sweet boys. So if meron parang talagang, what do you call this? Sobrang man naman. Medyo scary na siya. Kasi Tio Boy, Tio Boy. Tio Boy! Tio Bray, nagkaroon ako ng ex na mga criminology, like mga kriminal. Oh. Ganyan. Oh. Nandyan sila sa ganyang face kasi it's me eh. Like parang gusto ko ng thrill. Gusto ko ng like adventure. Gusto ko ng gangsta life. Ganyan. So dumating ako sa ganyang point. Pero yun ang pinaka-toxic. Pinaka-toxic, pinaka-iniyakan ko, pinaka-like bothered ako, anxious ako, depressed ako, pinaka-malala. Kasi it's a low-frequency kind of relationship. Oo. You know? So, yun yung mga naging lesson ko rin. So, after kong ma-meet yung mga ganong type of guys, and when I changed myself to be who I am, that's when I attracted the right person. Also, the right friends. Yeah. Okay. So, ikaw, being sa babae, paano ma-advise mo sa mga babae ngayon, especially yung mga bata, na para hindi sila na-attract sa mga lalaking bad boy lang, pero babaero, pero nananakit, pero broke. Alam mo yun, yung low, pogi, pero broke. Mga ganun. The right person, what would you advise them? Like 21-year-olds or 23, 22? Actually, sa mga young women like that, hindi mo maiiwasan na magkaroon sila ng adventure sa ganyang bagay eh. Maa-attract sila sa mga certain people na hindi naman talaga align sa kanila, or it could be like dangerous pa sa kanila. So, siguro ang ma-advise ko lang is don't take it seriously. Like, hindi yan yung taong papakasalan mo, hindi yan yung tao na papatay ka for that person. Don't take it seriously. If you're dating someone like that, kung hindi mo pa siya ma-let go, enjoy mo lang yung time. Don't take it seriously na hindi siya nagte-text, hindi siya umuuwi, hindi siya ganito. Let him do whatever he wants. Pero wag mo nang i-poison yung sarili mo dun sa mga ginagawa niya. Naiiyakan mo dahil wala siyang presence. Kasi ganyan yung mga nangyayari. At yung mga guys na ganun, gusto nila yung reaction na ganun sa mga babae. Yung tipong umiiyak, nagmamakaawa, nagaganito, nagaganyan. Gusto nila yan. So don't give them that. And enjoy lang yung time mo with those. Enjoy mo yung time mo na namimit mo yung mga yon. Learn from those. Don't center them. Decenter them and focus on yourself even though you're dating those guys. Kasi may matututunan ka. Like ako, I will never be in this position if hindi ako natuto dun sa mga mistakes ko from the people that I met from the past. Yeah. Ano yung mga biggest lesson na natutunan mo sa past mo na talagang tumatak sa'yo? Yung mga biggest lesson, siguro, more on trusting myself doon sa tao na yon. Like parang hanggang saan mo ibibigay yung trust mo sa isang tao dahil napakalaking bagay niyan. Friendship, family, relationship. Hanggang saan lang yung ibibigay mo. Kasi kung ibibigay mo yung lahat-lahat and hindi naman nila binibigay even 20%, it's unfair. And ikaw yung madadamage. At meron siyang long-term damage, especially sa women. Yung stress na na-accumulate nila from a very young age, yung trauma, yung everything, meron siyang impact. So, for the young women, don't center men, decenter them. And that's gonna be that's gonna be the healthiest path to your womanhood. Kasi, once na sinenter mo yung lalaki sa life mo, lalo na bata ka pa, mag-iiba yung personality mo. Hindi ikaw yun. Minsan, hindi mo alam na hindi mo pala favorite yung isang bagay. Favorite lang pala kasi ng partner mo yun. Parang ganun. Minsan pala,
hindi pala okay sa'yo na ganito yung suotin mo, pero dahil prinogram ka ng partner mo na yun ang gusto niyang suot mo, nasanay ka na lang. So we tend to like adapt so much, but minsan, yung mga partner natin, hindi naman sila nag-a-adapt ng the same level. So don't center them. Center yourself. How do they decenter? You mentioned decenter. How do they decenter men? By not giving- Anong ginawa mo? Not giving them all the attentions that you have. Minsan kasi ang mali naming mga babae, lalo na pag na-in love kami or nagkaroon kami ng feels, lahat ng attention sa kanila pagluto natin. Sama tayo sa gym with them, sama tayo sa hobby nila. Nawawala yung, sino ba tayo? Di gawa tayo ng sarili nating gym time, hobby natin, pagluto natin yung sarili natin. The more that we're centering men, kasi Tio Bri, ganito yan. Meron kasing mga lalaki, lalo na yung mga hindi pa evolve, wala pa silang ganung value. The more that you give to them, the more you take care of them, spend money sa kanila, bihisan mo sila, gifts, love, and care. Akala ng mga lalaking to, sobrang the best sila. Oh my God, I'm the best. That's why she's doing all of this for me. Sinusundo ako, binibili ako ng coffee, because I'm the best. They don't know that woman is doing that because she is the best. She is showing you that, look at me, I'm doing this for you because I'm the best. Because she is the woman. She is the woman. She's like, look how I take care of you, ganito, ganito. I can do it because I'm an amazing woman. It's not because you're an amazing guy, because I'm an amazing woman. And now, feeling ng mga to, sobrang pogi nila, mag-cheat na yan, magaganito na yan, magaganyan na yan. Kasi, si girl nga, tingin sa kanya the best of the best. You know? So, yun lang minsan yung nakakalimutan ng mga babae. Yung mga lalaki, iniisip nila sila yung the best lagi when you do so much for them. That's why they will take advantage of you. You know, yun yung mga guys na selfish pa sila. Kasi kapag yung mga guys, hindi sila selfish, they know how to reciprocate. Ano sila, anong tawag doon? Healed masculine. Oo, healed masculine. Yung love sa kanila, proud silang magbigay ng love. Hindi yung parang papogi, no, wala yun, ganyan-ganyan. Ego. Hindi. Oh. Ego yun. Yeah, see, alam na alam mo. So yun, like parang, you will definitely see the difference of egoistic na lalaki to healed masculine kapag love yung inaano niya, ginagamit niya, hindi Okay. ego. Yeah. Okay. Para sa mga lalaki to, okay. Ano yung egoistic na lalaki? Sige. Selfish, me. Laging ganon. Me. Like, ako, paano naman ako? Ganyan. Me, ganon. Puro ganon. Walang consideration. Ang isang tao na may consideration, mataas ang values. Because you are considerate to the people around you. Mapa-janitor pa yan, mapa-cameraman, mapa-director, considerate ka. Hindi mo iniisip na mas mataas ka than them. So, yan ang isang lalaki na may values. Marunong siya salamuha. Tapos, when treating a woman, syempre kami mga babae, marami pa kaming kailangan i-heal. And mirror namin yung masculine to heal those. So, it's just the way of how we navigate that. Ang lalaking egoistic, when they see a flaw from a woman who is actually trying to process and heal herself, tatalikuran niya yan. Ano tawag doon? He will talk down on her. Tingnan mo, ang tanga-tanga mo, hindi mo kayang gawin yan. She's just learning. Alam mo yon? She's learning. So parang yung egoistic na lalaki, hindi niya nakikita yung healing and learning na yon, na parang give compassion or chance naman dito sa woman na to kung nagkamali siya. Alam mo yon? Vice versa with sa healed na lalaki. Ang healed na lalaki, yung understanding niya is wide. 'Di ba? Pag nagkamali yung babae, hindi niya ipuput down, hindi niya basta-basta like yung ganun agad. Understand niya na, oh babe, okay ka lang ba? Saan ba nanggagaling to? Like, why are you acting this way? May ganun, may proseso ng conversation. Ang galing. Right? Ang galing. True. Alam mo yan. True. Ganun yung dapat. Gusto ko yun kasi yung babaeng maayos, for example, usually dapat ma-attract niyan maayos na lalaki. Pero yun nga, pag yung babae maayos, sa na-attract niya supot, parang hindi niya marireceive ng tama yung binibigay na pagmamahal ng bata. That's Same as true. yung babae din. Babaeng hindi pa maayos, pero okay, how many times
mga babae, gusto toxic. Gusto ko yung bad boy. Gusto ko yung nakaapat. Tio Bri, ganyan ako. I want bad boy. Ganyan yung mga pormahan mo na ganyan. Type na type ko yung ganyan dati. Pero, ang ugali nga Pati yung look nila ganun Yun. Diba? Pero apat. Halimbawa, nakaapat ka na toxic. Yung sinasaktan ka. Okay. Bigla nga siyang may nakilalang, loving, caring. Okay, anong kailangan mo? Sige, huwag ka na magtrabaho. Healthy relationship. Hindi na kailangan. Ganyan. Biglang si babae, over familiarity dito sa apat, ba't di kami nag-aaway? Shit, boring. Boring niya, pero hindi siya boring. Yun yung peace na tamang, hindi rin niya ma-receive. She's craving for the chaos na hindi siya aware na she's craving for it. Oo. So unaware siya na parang bakit ang peaceful? Because I've been there. Like, I'm gonna give credit to my man. He's been through a lot because of me. Dahil I was still healing. Like parang alam ko na parang maayos na ako, pero dahil pumasok ako sa healthy relationship, nakita ko yung mga flaws ko, yung red flags ko. Ang tawag dito, ang problema sa akin, Tio Bri, mouthy ako. Mahilig ako sumagot. Obvious. That's the masculine. Obvious. Yeah, mahilig ako sumagot. That's the masculine in me. Kapag pinagsasabihan ako, defensive ako. Like, arangkada ako. Ang dami. And I get, I get in trouble because of that. Kasi kahit mali na yung sinasabi ko, wala akong preno because I'm masculine. Yun yung hinil ko sa sarili ko. Because sanay ako sa chaos. Bakit ako madada? Bakit ako nakikipag-away? Because sanay ako sa ganun. And the man that I'm dating, hindi siya sanay. Hindi siya sanay. So parang na-mirror ko yun na parang, oh shit, hindi pala uubra tong ganito sa akin. Then I learned na calmness, natural, parang organic conversation, na maayos na conversation pag nag-argue, yun pala yung tama. Kasi akala ko dati kailangan sigawan tayo batuhan tayo ng plato, like sakalan tayo, ganyan. Akala ko ganon. Oo. And then I realized na hindi. Anong ginawa nung partner mo na yun na para ma-realize mo? Yung partner ko ngayon? Anong ginawa mo? Ang ginawa niya na parang hindi magfa-fly sa akin yan. Ano yung ginawa niya sa iyo Oh my noon? God, he sat me down. Like, at saka, dahil nga mouthy ako, disrespectful ako. Oo. Tio Bri, like, disrespectful ako sa mga lalaki. Dahil nga, yun yung defense mechanism ko. You cannot just freaking talk to me that way. Ganun ako. Okay. Na mali. That's not a feminine way to talk to a man. Okay. You know? So, he sat me down, he told me na ayoko yan, I don't deserve to be spoken this way. Talagang prinangka niya ako in a very calm way, na hindi niya ako sinisigawan, na parang sinabi niya sa akin na, if hindi mo baguhin how you talk to me and how to converse this argument, I cannot do this. Doon ako na parang, na-turn on ako, syempre. Pero natakot ako. Doon ako first natakot na parang, okay, I might lose this guy if hindi ko ayusin talaga yung sarili ko. Shit, boundaries. Boundaries. Binigyan niya ako ng boundaries. Fuck. Learning yan, ha? Learning talaga. Like, again, our partner is our mirror. So, na-mirror niya sa akin na parang, mali yung ginagawa ko. How I approach him, how I talk to him, ganito, ganyan. Mali. So, I changed it. And nagkaroon kami ng maayos na of course, may argument pa rin. Pero maayos na kami. Like, parang every fight, may lesson, paayos ng paayos yung relationship. Tsaka iba na yung away. Iba na yung away. Hindi Wala yung nang paulit-ulit. Hindi yung parang, yung ibang girls, ilang years, ang paulit-ulit nilang away, babae. Ito wala. Alam mo yun, parang 20 times na muna akong iniiyakan, girl, ng babae na naman. Parang ganun. Wala nang ibang away, kundi same shit. So with us, because na-develop namin, naayos namin yung problem, okay, ibang away naman. Parang ganon, di ba? Move on na tayo, iba naman yung ayusin natin. Okay, Ganon. kaya yung away. Pampasarap kaya yun ng makeup. That's true! Diba? Wala Oo, excitement. that's true. Feeling ko nga, minsan nagbabrati-brati ako para lang may, para lang may issue Pero yun nga, tama yun Tingnan mo, nag-ano siya ng boundary, healing din sa kanya yun Umayos ka, naayos din siya. Yes, totoo Galing, yan. galing. And because I know him before as like, he's kind of like a people pleaser because he's very considerate. Alam mo yon, that time, hindi siya naging people pleaser. Talagang sabi niya, shut up. Sabi niya sa akin. So doon ako natuto na, oh shit, seryoso Shit, na basa to. panty. Yeah. Totoo yan, true story. Pero ano yung mental kasi ito hindi nagigets ng mga nanonood nating batang lalaki, bata-bata. Bakit ang mga babae puro bad boy, puro tapos laging pera-pera ang usapan, ganun. Bakit? Bakit na-attract ang babae doon? Ano yung behind it? Kasi
us women, or let's say girls, kasi mga bata, sa mga kabataan pa to nag-start masarap yung feeling na protected ka. So sa mga bad boys, sa mga ganyan-ganyan, feeling namin they will always protect us, gangsters sila, walang mga, alam mo yun, kung meron man mambastos sa amin, sila yung parang first responder. Parang ganon. Pero it's all just in the head. It's just like your perspective. Ganitong bagay. Mga ganyan-ganyan. So, because, so paano tayo na program? Ano bang pinapalabas sa TV? Ang mga gangster bad boys, sila yung hot, sila yung, alam mo yun, nasakal ka or whatever. Choking! Yeah, choking, di ba? Tapos parang ang hot-hot nun. Ganun yung dating. 365 days ba Yes, di ba? Yan yung pinoprogram tayo ng system. Okay, sige, it's sexy, it's cute. Pero pati yung mga gangsters na yon, I promise you, gagraduate din sila dyan. Darating yung time na parang, okay, settle down na tayo, calm, wala nang tropa, wala, na muna, mature. Gagraduate din sila sa face Sa tamang babae. Oo. Pag nakita nila yung right person, para i-align sila na, ayoko ng gangster na palamura na ganito. Pag nakita nila yung person nila, susunod yun. Okay, I'm gonna fix myself. If it's for the better, if you're gonna change for the better, na dinedevelop mo yung sarili mo to be your higher self than the past, go. Good, diba? Yun. Actually, ako nga ngayon totoo yun sa tamang babae. Ako isa sa mga, first time ko sasabihin to sa podcast na to. First time na the reason why I'm gently shifting, aside dun sa mga nangyayari sa social media ngayon, is because may nagustuhan akong babae. Okay. Ang ganda ng spirituality, ang taas, ang maganda naman yung pinakita ko, pero it's just that, parang sabi niya sa akin, hindi niya na-feel na safe siya. With you. Safe siya. Kasi nga, because of the past, your environment. This podcast. Okay, the podcast. The podcast na, puro say, how would I know? Now, without her realizing na nami-mirror ko lang din yung pero naiintindihan ko rin siya on the other end. So ako parang, tinake ko na siya sa isa sa mga sign sa akin na kailangan mas pamaturin ko na to. Use it for something good. It's time to grow. It's time to pivot. It's time to, do these kinds of podcast na, di ba? Kasi to be honest naman talaga, last year pa, pagod na ako sa talagang yung, hindi na ako pang ganun Parang, yung old frequency ng podcast mo. Yung parang, tsaka mataas na yung frequency nun. It's just that I have to do it. It's because, it's what sells. And it's what's, paano kanila panonoodin. Ngayon, napanood na nila ako, o nakikilala na nila ako sino, andun ako sa point na gusto ko nang mag-grow. So ikaw, na nanonood, mag-grow ka na din. Sumama ka na sa akin. Yeah. Kung ayaw mo mag-grow, gusto mo bembangan lang lagi, di, okay lang din, maiintindihan ko. Pero ako, gusto ko lang mag-grow. Alam mo, Tio Bri, growth is ang pinaka-the best na natin, na mabibigay natin na gift sa sarili natin. Because it's either mag-grow ka at iiwanan mo yung mga ibang tao, or mag-grow sila at ikaw yung may iwan. So, with this, kung tayo yung nag-grow, pwede pa natin hilahin yung iba na mag-grow with us Pero kung choice talaga nila na parang no, hanggang dito lang kami. So that's their investment sa sarili nila. Kasi tayo, growth. Eto hanggang dito lang sila. Hindi na natin kayang hilahin yung mga tao na ayaw. Diba? So ikaw, I think you did a really good job by pivoting and doing this much high value conversation in your podcast. Kasi nasa personality mo naman Alam mo yun, kaya mong people listen to you. You know? Yun nga nakakatawa dito, bembangan pinag-uusapan. Pero pagdating dun sa lamesa, kumakain, iba. Ibang-iba. Pero ako kasi, nandun na ako sa parang, nakakasawa na. Parang hindi lang naman ako puro kamanyakan. Parang yun na lang, paulit-ulit na lang. Diba? Same na lang. Paulit-ulit. So parang, yun ngayon, nag-i-inject na ako ng more na itong talagang may... And you know what? Hindi naman natin pwedeng alisin yung sex sa conversation because saka naughtiness. Yeah, like it's part of you. You know, it's part of you. Yeah. And in human existence, flirting, sex, things like that, sila yung nagbubuhay ng dugo natin Alam mo yun? And
Because I'm sex positive person. Like I like sex, safe sex. I promote safe sex. I promote na yung parang healing for yourself, and sexual healing is real. You know, sexual energy is real. But it's how you promote it and how you like teach Creative it. energy nga Oo, yun eh. di ba? How you teach it to the people, hanggang saan na lang, ganito, ganyan. Ayun, like, sex, nandyan pa rin yan. And we can talk about it. Pero nasa ang level na tayo ng conversation. Tama, Diba? tama. Pero para sa yung mga, ano ba yung tamang babae? Yung, I mean, yung, ngayon kasi masasabi ko, I mean, you're not perfect, pero alam ko tamang babae ka na ngayon. So how do you define that tamang babae? Ano yung qualities niya? Paano siya mag-interact sa lalaki? How does she make her man feel? Yung tamang babae. Alam mo, Tio Bri, before being this way, ang dami ko rin lessons na napag-aralan, ang dami kong pinagdaanan, na-meet, nakausap, ganyan. I think to be the tamang babae, you have to invest in yourself in the right way and in your environment. Kasi yung environment mo at yung mga tao sa paligid mo is who will shape you. Kung nakikitropa ka sa mga walang ginawa kundi mag-addict, magganito, magganyan, yun ka. Unhealed perspectives of men. Yes, that's true. 'Di ba? Pero if you're surrounded with the right people na ibibigyan ka ng ibang perspective about things, hindi ka masyadong negative, hindi ka masyadong down, hindi ka ganito, hindi ka ganyan. If you surround yourself with like, kunyari, people na who talks to men in a different way, na parang, how do you say that? Medyo, barubal ba yun? Yung nakikipagbiruan ng sobrang bastusan, yung parang masyado silang guys. Ganon, masyadong pick me, masyadong guys. If you allow yourself to be that way, the people that you will attract is yung mga ganon, yung babastusin ka, magiging ganito, magiging ganyan. So I think, at a young age, lalo na yung mga na-meet natin kanina, she's only 21, it's always how you carry yourself. That's, kanina sabi ko nga, don't make yourself small. Kasi yung mga guys, especially yung mga narcissistic, naaamoy nila eh. Naaamoy nila yan na parang sila yung prey. Parang ano, no? Parang vampire. Oo, naaamoy nila kung sino yung weakling, kung sino yung kaya nilang i-manipulate. Siguro, carry yourself in a way na comfortable ka and happy ka. And when you're around an environment na pag alis mo dun sa environment na yon, sobrang bigat, ibig sabihin, hindi ka tama dun sa environment na yon. Don't put yourself in an environment na mamomold ka to be the person na you don't want to be in the future. And even though I was like known as Crazy Tina Wells, I think I invested properly in my time and in myself to be known as maayos. Alam mo yon, like, you won't hear na I slept around with people. You won't hear that. Kahit ipasi-ay mo ko, meron lang mga sikat. Yung mga sikat na pinag-usapan natin. Oh, yung basketball player, NBA. Diba? Picky ako eh. NBA na, sumalangit nawa. So yun, like parang invest mo lang yung time mo and energy mo sa self mo. Kasi you will learn so much about yourself. Kapag bored ka, wag kang tawag lang ng friends na parang samahan mo ako, ganito, ganyan. Walk on your own, mag-jog ka mag-isa, magbasa ka ng libro. Not all the time you need kasama. But most of the time, you need yourself to be with you. Like, ganun, yun lang. You will learn so much about yourself habang maaga, and you will learn na, sino ka ba talaga? How do you wanna carry yourself? How do you wanna speak? How do you wanna be, parang, what do you call this? Itrato ng mga tao. Ikaw mismo yung magbibigay sa sarili mo ng tone kung paano ka tatratuhin ng mga tao sa paligid mo. Totoo. Diba? Totoo. Even sa men. Ganun din, like parang ikaw ang magkikerry ng sarili mo kung yung tone, kung anong klaseng babae yung pwede mong i-attract. Diba? Kung gusto mo naman na gangster ka, gusto mo yung mga BBL na sobrang ano yung bababog. BBL? Yung malaki boobs, lahat-lahat na malaki, ganyan. Kung yun yung type mo, then be ready for the baddie.
Alam mo yun yung gusto mo ng baddie, di ba? So be ready na she's a baddie, na she wears this, she speaks like this, she's medyo, wild siya. Be ready. Don't try to change her. Change yourself muna. Exactly. Di ba? Like, stop dating baddies na hindi mo kayang i-carry. Di ba? Totoo nga yun. Yun nga yung ano mo nun. Minsan nagugustuhan natin yung gusto natin, hindi yung kailangan natin. Yes. Di ba? That's Parang, pero sa mga guys naman, paano ba dapat anong ini-expect ng mga babae sa guys, technically? Like for example, how do they attract better women in their lives? Sabi nga nila, di ba, ang mga lalaki daw mas late na mag-mature. Sinabi mo. Di ba? Oh. So, once na meron kaming ma-meet na mga ano sila, like yung character nila and the way they think, yun actually yung mas nakaka-attract eh. So, ang mga babae, sabi nila lalaki is simple. Simple din ang mga babae. Talk to us in a nice way. Nurture us. Alam mo yon, nurture us, speak to us in a way na parang hindi ka nang bobola pero totoo ka. Let's say ganito, giving assurance to a woman, sobrang big deal yan. So like kunyari sabihin mo lang sa partner mo, nililigawan mo or what na, hoy, I just wanna let you know na andito ako ha, as a friend or what. Like give them assurance na men are protectors. Diba? Give us a feeling na as a friend or boyfriend or what, na you will protect us whatever happens. And just give us assurance. Kasi most of the women, sabi nga nila, nai-in-love kami sa ears. Like, kung ano marinig namin. So, most of us, words of affirmation, yung love language. So, Really? Yes. Okay. Words of affirmation. Kaya nga pag nanliligaw ka kapag you know how to speak to women, mas madali mo makuha yung loob. If you know how to joke around, yung may humor ka, ganyan, mas madali mo makuha yung loob kasi it's the character. It's not because sobrang pogi, sobrang yaman, ang bilis mga ganon. Hindi, mostly hindi ganon. Pag young women, syempre gusto nila yung mga sa looks, yung mga surface. Pero that's their lesson. Pero if you're in a matured age relationship, you want someone na may maayos na character. And also with women, if you wanna attract the same kind of guys na gusto ko matalino, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, be that first. Ang dami gusto. High value. Gusto ko yung mayaman. Gusto ko yung ano. Pero pag tinignan mo, okay, ano yung mabibigay mo? Ganda. Kulang okay, alam mo yun, meron silang sinasabi na what can you bring to the table? Actually, dapat tanggalin na natin yan eh. Pero what can you add to my life na... Ganda nun. Okay, sige, diba? papalitan natin. What can you add to my life? Na hindi ko na kailangan hanapin or kumbaga bonus ka na lang na parang ang ganda na ng life ko. Sige, anong kaya mong gawin? Ano pang, kayang ba akong patawanin? Every time, kayang ba akong i-forgive pag nagkaroon ako ng pagkakamali? Ganyan. Kasi may mga lalaki na hindi sila forgiving May mga ganon. I've seen that from my friend's relationship. Like, it's so hard for the men to forgive. Aabutin ng 2 weeks before they talk to their partner again. Pero I think unhealed yung ganon eh. Yeah. Pero yung healed na lalaki, okay, release na natin Kasi to. ego yun, di ba? Okay na tayo. Yeah. Okay na tayo, release. Kasi it's not serving the both of you eh. Di ba nga, pag hindi ka nga daw nagpatawad, para kang uminom ng lason, tapos ine-expect mo siya yung mamatay. Yes, exactly. That's true. So, like, magkaroon ng compassion both sa lalaki and sa babae. Magkaroon ng compassion, especially when it comes to like conversation. Ganyan. Kasi honestly, yes, maraming pinagdadaanan ng babae, pero maraming pinagdadaanan ang guys. Because marami silang kailangan. Marami silang kailangan i-keep to themselves because the society is not ready for them to be vulnerable. So, yung pinag-uusapan lang natin kanina, hindi Diba? kayang aminin ng lalaki yun. Diba? Yun pa yung isa. Like, if kami mga babae, if we see a man na vulnerable sa amin, dun kami nahuhulog. Kasi yung pinaka-thing na tinatry mong i-hide sa armor mo, naging vulnerable ka sa akin. Parang gano'n. So, Totoo it's a ba? big deal. Yes, you're right. It's a big deal. Pero dapat nasa deep relationship na kayo. Kasi, what if naging vulnerable ka tapos Ang aga pa. medyo may pagka-coops naman pala yung isa, di ba? Oo. Yung girl. Eh di parang, ang sakit nun. Ang aga Masakit pa. yun, oo. Oo.
Yun ang hindi even, kumbaga okay maging, well, sa akin kasi okay. Yung vulnerable sa akin ngayon, andun ako sa hindi ako takot maging vulnerable. Kasi hindi ka na people pleaser. Yes, exactly. Tapos kung lolokohin mo ako, okay lang. Yung binigay ko sa'yo, sobra ko yun eh. Kasi Hindi wala ko- nang ego sa'yo, Tio Bray eh. Yung ego kasi, yun yung mag-hold na parang, bakit ako magsasabi ng nararamdaman ko? Wag na lang, di ba? Baka bading yan. Oo, Parang di ba? ganun. Yung ganun. Hindi eh. Pero no, I think we need to promote for men to be at least vulnerable to their peers. Kasi kayo ang nag-a-advisean sa sarili nyo, di ba? Ako ngayon, yung mga tropa kong lalaki, hindi naman sa we normalize crying. That's so good. That's very Kasi good. normal siya. Anong gusto mo, iiyak mo o magiging sakit sa puso yan? Iyak mo na lang. Energetically release it. Alam mo, Tio Brian, yung isa sa mga masculine energy ko na na-let go ko. Because I kind of grew up not crying. Because sabi ko sa sarili ko, pag umiyak ako, hindi ako strong. Hulaan ko, yung bata kasi nasabihan ka, huwag ka umiyak. Hindi ko nga maalala eh. Malamang yan. Oo, malamang. Sure ako. Siguro. Ganun Be yun strong, eh. be strong. Baka ganun eh, di ba? Paglaki mo, ayaw mo mag-express ng Oo. feelings kasi masama yun. That's how I felt for a while. Hindi ako like, pag upset ako, stone cold ako. Like, sobra ako naging jaded, stone cold ako. Pag upset ako, pag galit ako, stone cold ako. Ang alam ko lang na emotion is happiness and anger. Okay. Extreme lang, ganon. And then, when I learned about myself and how to navigate my emotions and stuff like that, alam mo kung saan ako nag-breakthrough na talagang lumabas yung vulnerability ko? With the relationship I have now. Siya ang nagsabi sa akin na it's okay to cry. It's okay, cry if you wanna cry. Like parang release it. Doon ako nag-release at doon ko naramdaman yung totoong iyak. So ngayon naman, minsan, lagi naman ako nagiging emotional. Di ko naman na siya makontrol. Okay lang yun, babae ka naman eh. Yun nga, Tio Bray, kaya yun yung sabi ko na doon nag-heal yung feminine side ko. Na ngayon, I can accept it na pag emotional ako, I will cry because I'm a woman. I'm female. I'm a feminine energy. Exactly. Alam mo yun? I've been so masculine for a long time na I let myself not cry. Even namatay yung lola ko and my dog, I didn't cry. I don't wanna grieve. Hirap nun. Ang hirap niyan. Until now, dinadala ko yan. Ang hirap nun. Puta. Parang ganito yan eh. Ikaw ba kaya mong hindi tumae ng isang araw? Hindi. No, hindi. 3 araw kayo hindi tumae. Grabe na, di ba? Yeah. Oh, same yan. Tain ng At kaluluwa yun eh. Masakit dito pag hindi umiiyak, di ba? Oo. Dito masakit pag di ka nag-poops. Oo. So, ganun, may pain. May pain kang dinadala. Yun yung yun yung nagiging cancer actually. Kasi dinadala mo siya. Hindi ka pa nagpatawad. Yan yung mamamatay ka na lang. Ayaw mo pang Yeah. yun. So, ikaw ngayon, sa tingin mo, paano dapat sa mga lalaking nanonood na paano nila dapat tratuhin yung babae ng tama? Sa generation natin ngayon, I'm actually very happy na a lot of men are waking up. Alam mo yon, Oo. a lot of men are healing. And I still want to believe and manifest it that a lot of them are healing. I think conversation and conversation is yun yung pinaka-intimate. I forgot the term in English. Ano ba yun yung pag nag-uusap? Conversation. Communication. No? Yun yung communication. Communication is the best. Dahil kung kayong mga lalaki, hindi nyo kayang i-express yung mga gusto nyong i-communicate, hindi rin namin malalaman. Kita mo nga yung boyfriend ko, di ba? He sat me down and told me his boundaries. And I learned from that. Same thing. Ang mga lalaki, kailangan din nilang sabihin yung boundaries nila dun sa mga dinidate nila, sa mga babaeng gusto nila, para makuha nila yung result na gusto nila. Yun lang Mismo. yung, para, di ba, peaceful. So, ang mga lalaki, treat the women that you have in your life how you want your children to be treated by other men. Ang galing mismo. Di ba? Yun lang yun Oo. eh. Look at your wife as her child's self. When may away, may ganito, is she trying to actually kill you or what? No. She's just crying as her child self. Na feeling niya, vulnerable siya, hindi siya strong, wala siyang protector. Pwedeng ganun lang din yon. And always show compassion. Compassion muna bago galit. Tas pwede ka naman magalit on the side eh. Pero lagyan mo muna ng compassion yung sarili mo na she doesn't mean it. Siguro pagod lang to or may nangyari sa office or ganito. You give yourself reasoning kung bakit nangyari isang bagay. Wag galit agad. Dahil
ang mga babae, ang dami na nilang na-experience outside the home. So pagdating din sa home, gusto din nila na yung man nila, ititreat sila na parang someone special. Alam mo yon. And But same princess. thing. Yeah. Same thing then with if you want to be treated like a queen, treat your man as a king. Mismo. Yung Hindi- king din naman, pag uwi niya, gusto niya peacefully, tatuin mo din ng reyna. Yes, that's so true. Kunyari, ganito ha, may argument. Nagkaroon kayo ng argument before you leave the house. Dapat pagdating sa bahay, wala na yung argument na yon. Bagong Yes. frequency na. Love na ulit. Diba? Hi Yes. baby, welcome back home. Thank you for working for us. Mga ganon-ganon. Diba? Yung mga words na yon, it will give men more battery to move on. Go pa. Kasi yun yung push niya eh. Yung babaeng na know how to speak to their... Tio Bri, I'm telling you, di ba? Before, wala talaga akong respeto sa mga lalaki. Pero I've learned it na to nurture your life, you should nurture also your men. Give them respect. Give them love. Boom. Yun lang yun. And then the man will do that. Pero, pag yung lalaki talagang hindi talaga siya okay, women should know how to step away. Let go. To let go. Hindi bonus yung nag-stay ka tapos iniisip mo magbabago yung isang guy. Hindi nangyayari yun. Kaya nga sabi ko yung kanina, yung guest ko rin dyan, present. Kung ano yung present, kaya mo, tanggapin mo. Huwag mo expecting magbabago siya. Yes. Kung gusto mo siyang magbago, ikaw yung magbago ng guy. Maghanap ka ng iba na nasa values mo. Yung isa pala, ayaw mo palang nagmo-motorbike pero naka-motorbike siya, nag-stay ka. Dilipat ka dun sa gusto ng bicycle. Pero nga ang Parang babae, ganun. but yun ito yung hindi ko gets eh. Ang sinasabi ng babae, gusto ko ng nice guy, ganyan. Pero hindi sila na-attract doon. Na-attract sila doon sa wrong guy. Oo. Yung nice guy, pin-friend zone. Diba? Alam ko yan. Pero kasi yung mga yon, it's immature pa yun eh. Yun nga. Immature pa dahil nandun pa sila sa surface level na thinking. Looks, gangster, ang sarap pag bad boy, ganyan. No. Find yourself a nice guy and make him be bad boy in the bed for you. Abay! Yun. Kamusta? Yan. So, ngayon ikaw, sige. Ano ang definition mo ng high value woman? Ano sa'yo? Ang definition ko ng high value woman is someone na also as a high value man, yung character, Tio Bra, yung character niya as a person, as a woman, and also a woman who will always guide and protect and be a mentor to other women. Yes, because tayo rin ang mag-heal sa clan natin. Alam mo, tayo rin, ikaw, you're healing your bros. So us women, we are also healing our tribe, our women, you know. So tayo rin. So a high value woman would look you straight in the eyes and tell you what you're doing wrong and what you can improve to yourself. A high value woman knows how to speak to a child, to an elderly, to poor, to rich people. Na hindi siya yung parang tinitignan mo yung estado ng buhay. Diba? A high value woman is considerate. You're always considerate about other people. Diba? Like parang, if etong isang tao na to, she's acting up, like nagsusungit or what, wag mo naman sungitan din, like parang kadahan mo rin. Isipin mo, baka may nangyari sa kanya sa bahay. Alam mo yun, baka may pinagdadaanan, baka yung mom niya may sakit, hindi niya na kaya yung work. Alam mo yun, don't add to people's war. You don't know, baka ikaw pa yung maging light niya, di ba? So, always be kind. Galing. Libre yun. Libre yun. But also, a high value woman knows her boundaries. Alam niya na hindi siya pwedeng, hindi mo siya pwedeng, parang maliitin. Hindi mo siya pwedeng pagsalitaan ng mga things na doesn't align to her. Alam mo yon. And, what do you call this? Yun, may boundaries siya. Alam niya kung sino siya as a woman. So ngayon, ikaw, anong masasabi mo dun sa ng feminism na oppression niyang sa bahay na lang ang mga babae at alagaan ng asawa at mga bata, mga ganyan. Parang ngayon kasi, di ba? Ganun na yung nangyayari. Anong masasabi mo dun? So meron mga different kinds of women. May mga women na they chose that. Their dream is to be a housewife. Okay. Their dream is to be a homemaker.
You know, ayaw nilang maging someone else. They just wanna be taking care of the family. And yun yung dynamic nila. And we cannot judge them for that. Tama. Diba? Meron naman women na they have no choice. Meron silang career, naudlot yung career nila because they have to be a homemaker. Sila yung medyo may grudge na, alam mo yon, hindi nila ina-expect na ganito yung family, na ganito, na ganyan. But if you navigate, if you just give yourself grace, you know, kids muna, family muna, and then whatever you can go back to, kapag tapos na to, edi balik ka. Or kasi hindi mo na makokontrol yan. Alangan naman iwan mo yung family mo. Exactly. Diba? Hindi mo na makokontrol yan. Pero cooperation din yan with your man. If you're a housewife, pero gusto mo ng hobby, dapat may man ka na supportive. Because it's hard, Tio Bri. Like, women, they become mother and a homemaker. The guy, he's the same person. May additional lang siya na what do you call this? Na mark, which is father, daddy, ganyan. Pero siya pa rin yung si Tio Bri na nagwo-work, na nagpa-podcast, na nagaganito. 'Di ba? Pero pag si woman naging family maker na siya, doon na siya nakafocus. So mahirap din for women lalo na nagaling sila sa career. So kayong mga lalaki, may ganun kayong wife, minsan check on them. Okay ka lang ba? Meron ka bang gusto mo ba mag-cooking class or gusto mo bang pumunta sa sa kapitbahay, magpa-hair muna kayo or what? Check on them kasi ang hirap din. Honestly, as women, we don't want equality. Mahirap. Iba ang lalaki. Iba ang contribution nila sa society. Iba ang contribution natin. It doesn't mean na eto contribution ni Guy, eto lang tayo. No, pantay ang contribution pero iba. Ibang energy. We are nurturers. We are homemakers. Tayo yung loving, yung caring, yung light. Kayo yung protector. Kayo yung work. Alam mo yon, kayo yung nandun. Ngayon, imbalance Oo, kasi again, lalaki pa din sa akin. Oo naman. Kasi the more na you are lifted, you can lift your family up with you. Ayun Ganun nga naman Hindi nga lifted ang lalaki ngayon. Ang lalaki ngayon, ang daming mahihina. Yun yung totoo. Kasi, Tio Bri, kailangan natin baguhin ang propaganda, ang sistema, ang mga nakikita nila sa social media, ano yung poison na naririnig nila. Kailangan mas high-value conversation. Like, maayos. Like, the world is changing. It's not always gonna be like this. Alam mo yon, like we're moving on to electric cars. Oh, 'di ba? Exactly. So dapat cooperation ng female and male energy yan eh. Yeah. Cooperation siya. Hindi siya equal. Parehas tayo. Hindi siya equal or maybe equal whatever. Pero different energy. Different energy. Saka kailangan natin isa't isa. 'Di ba? Like kunyari ang mga lalaki nung time na pumupunta sila sa war, sino nagpo-protect ng home? The men are protecting his country. Women is protecting his space and home, her community. 'Di ba? So hindi pa rin siya same, but we have to collaborate. Mismo. 'Di ba? Mismo. 'Di ba? Yun talaga yun. Kailangan natin isa't isa. So, gabi no, abangan yung podcast ni Miss Tina. Talagang gabi. Yan ang pag nag-podcast wasak Pero gusto ko pang ituloy sana to pero kulang na tayo sa oras. So Miss Tina, what's your social media para ma-follow ka nila? Alam ko naman yung iba, baka iba nagpa-follow na pero just in case, yeah, diba? Anyway, thank you so much. So my social media, my Instagram is @Maria_Tina_Wells and my TikTok is Tina Wells. Yun lang. Okay. So ako naman maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Subscribe kayo dito sa channel. Siyempre, Pikutin Perfume ni Tio Bri. Sa TikTok, Facebook, tsaka sa Shopee, available na yan. So maraming salamat sa mga nakikinig din sa Spotify. So follow nyo rin si Miss Tina. At see you on the next episode. Thank you. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw